maligayang pagdating sa perspectives. Ako ang iyong host, si David Howard. Ipinagdarasal ko na ang mensahe ngayon ay mahanap kayong lahat na nakikinig at nanonood ng maayos ngayon. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito at binibilang ko ang lahat ng kagalakan na ibahagi sa iyo ang pagpapala ng salita ng Diyos. Ang aking pag-asa ay ang mensaheng ngayon ay makaantig sa iyong puso at matugunan ang bawat isa sa inyo kung nasaan ka ngayon. Maging pagpalain at naway patuloy na ipagkaloob ka ng Diyos ang kayamanan ng kanyang biyaya at awa. Underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Bago simulan ang mensahe ngayon, gusto kong humingi ng panalangin para sa isang binata mula sa North Carolina na may cancer, gayon din sa isang ginoong mula sa Korea na sumasailalim sa chemotherapy. Gayon din, isang panalangin para sa mga nasa Venezuela na apektado ng lindol at naghahanap ng mga nawawalang mahal sa buhay. Patuloy ang libu-libong tao sa kanilang paghahanap para sa nawawalang pamilya sa gitna ng lindol. Sa linggong ito, nakatagpo ako ng isang kawili-wiling acronym na nauuso sa millennial na tech-savvy na generation. Yabang ang mga karaniwang expression tulad ng LOL na tumawa ng malakas, SMH, umiling, at IDK, hindi ko alam, ay malawak na pamilyar, nagulat ako nang matuklasan ng isa pang nakatago sa malinaw na paningin na ang LHM na nangangahulugang Lord have mercy. Ang kahulugan nito ay tumama sa akin dahil ang kahalagahan nito ay konektado sa tema ng mensahe. Sino sa atin ang karapat-dapat sa awa ng Diyos at awa ng Diyos? Ilan ang naniniwala na hindi tayo karapat-dapat sa awa ng Diyos? Ang ilan ay lumayo sa Diyos sa buong buhay nila, hindi dahil hindi nila Kanya kailangan, ngunit dahil hindi sila naniniwala na sila ay karapat-dapat sa Kanyang makapangyarihan sa lahat, naroroon sa lahat ng dako na biyaya, habag at awa. Nararamdaman ng ilan na ginawa nila ang isang gulo sa kanilang buhay na buod na itatapon sila ng Diyos sa kadiliman para sa isang kawalang hanggan ng walang anumang paraan. Madalas natutuklasan natin ang ating sarili na hinuhusgahan ng iba na tila hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Kinukumbinsi natin ang ating sarili na hindi sila karapat-dapat sa pagsasaalang-alang, habag o biyaya ng Diyos, sa pag-aakalang ang kaban ng Kanyang proteksyon, kabutihan at katuwiran ay yumuko sa atin lamang. May karapatan ba tayong humingi ng awa kapag hindi natin ito iniabot sa iba? Maari ba tayong humingi ng awa sa ating panahon ng kapighatian kung hindi natin mabait na hinuhusgahan ang mga nagtataglay ng maraming pagkakamali? Ang aming petition ay nagiging mas problemado kapag tinatanggihan natin ang parehong para sa iba. Isa sa mga pinakapambihirang talata ng kasulatan na matatagpuan sa Biblia ay nasa Awit 51. Sa panalangin ito, isinasaalang-alang ng may akda ang kanyang sariling pagkakasala, kinikilala kung sino lang ang makakapagligtas sa kanya. Ang salmista ay malalim ang pagsisisi at dumudulog sa Diyos, humihiling ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Ang talatang ito ay naglalarawan ng malalim na relasyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos kung saan ang pagkilala sa ating mga kahinaan ay humahantong sa atin na lubos na umasa sa habag at biyaya ng Diyos. Ang mensahe ngayon ay pinamagatang Panginoon, magkaroon ng awa
At kung tayo ay bumaling sa awit 51 at talata 1, ang aning panalangin ay nagsisimula sa isang simpleng parirala, maawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong walang katapusang pag-ibig, ayon sa iyong dakilang pakikiramay, tanggalin mo ang aking mga paglabag. Yung pariyalang imawa ka sa akin ay ito sa mga pinakapaulit-ulit na panalangin sa Biblia. Lumilitaw ito sa dalawang prinsipyong konteksto, isang pakiusap para sa kapatawaran at isang sigaw para sa pagpapalaya. Ang panalangin ng awa, Panginoon, maawa ka, ay higit pa sa isang pahayag. Ito ay pagtanggap ng ating limitasyon. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng ating pangangailangan at pagkilala sa kahinaan ng ating sariling sangkatauhan. Pinapatunayan nito na tayo ay lubos na umaasa sa kung ano lamang ang maaaring ibigay ng Diyos, hindi ng sangkatauhan, isang matagal ng pagnanais na hinding-hindi natin lalago. Ang panalangin na ito ay paalala na madalas nating nakakalimutang gawin. Ang paghingi ng awa ng Diyos ay nagpapanatili sa atin na nakabatay sa lupa, na inaamin na anuman ang ating kalagayan, palagi tayong nangangailangan ng Kanyang presensya sa ating buhay. Sino sa atin ang makakaligtas sa pag-asa sa sarili? Kapag itinaas natin ang sarili, tayo ay nagiging mapagmataas. Ang pagmamataas at pagmamataas ay nag-ugat at sinisimulan nating makita ang ating mga tagumpay at nagawa bilang katibayan ng ating sariling kahalagahan sa sarili. Sa ating pagmamataas, madalas nating maliitin ang mahihirap na nagpapalaganap ng pag-asa. Ngunit ano ang sasabihin natin kapag nangyari ito sa atin, kapag tayo ay tumayo sa harap ng tagapagligtas at hinarap niya tayo ng ating sariling mga kasalanan at mga pagkakasala at mga paglabag? Hindi tayo magiging malayo sa Kanya kundi harapan. Ang habag at pagkilos ay magkakaugnay sa gitna ng isa't isa. Yung mga tanong ng Diyos ay tumatagos sa ating puso. Ano ang ginawa mo nang makita mo ang nagugutom at ang nauuhaw? Ano ang ginawa mo nang makita mo ang mga walang damit? O nang ang lamig ng taglamig ay nagbanta na madaig sila at hindi ka nag-alok ng init or kaginhawaan? Ano ang ginawa mo nang tumama ang trahedya sa ibang lugar at hindi ka huminto kahit isang sandali upang mag-alay ng panalangin o magpasalamat dahil hindi ito direktang nakaapekto sa iyo? Kung ang Espiritu ng Panginoon ay naninirahan sa loob natin, saan namamalagi ang ating mapagmahal na kabaitan, ang ating habag, ang ating pagpayag na tumugon sa mga pangangailangan ng iba? Sasabihin ba natin kapag tinanong tayo ng Diyos, Panginoon, maawa ka? Ang away may madali ang damdamin. Do anong baring banap kung pipiliin ng Panginoon na huwag nang mag-antala? Sa sandaling iyon, maaari pa ba tayong magsisi at humingi ng awa sa kasalanan? Isipin ang talinghaga ng isang mayaman na binabaliwala ang pulubing si Lazaro araw-araw, naghihintay lang ng mumo mula sa kanyang lamesa. Nang itingala ng mayaman ang kanyang mga mata at naghangad ng tubig, nakiusap siya ng pahintulot na bumalik o magpadala ng isang tao mula sa lugar na iyon upang bigyan ng babala ang kanyang mga kapatid. Gayunpaman, ang sagot ay agad at malinaw. Kung hindi sila makikinig kay Moises at sa mga propeta, hindi sila makumbinsi kahit na may bumangon mula sa mga patay. At iyon ay matatagpuan sa Lucas Kabanata 16. Hindi natin tiyak kung ilang pagkakataon sa ating buhay ang nagpapakita ng malinaw na awa ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang hitsura ng timing ng Diyos at hindi rin natin maipaliwanag kung bakit napakarami sa buong mundo ang nahaharap sa lubos na kalamidad at pagkawasak habang ang iba ay nagpapalipas ng kanilang mga araw ng mapayapa na parabang kahit papaano ay mas pinapaboran sila na walang nagawa upang karapat-dapat sa gayong awa. Sa makatuwid, kapag binibigkas natin ang mga tapat na salitang ito, maawa ka, dapat ba ito ay tulad ni David pagkatapos na harapin ni Nathan tungkol sa kanyang kasalanang pangangalunya at pagpatay kay Batseba, o tulad ni Bartimeo, ang bulag na lalaki na sumisigaw ng malakas sa gitna ng karamihan nang marinig niyang dumadaan lamang si Jesus? O kaya ba ito ang sandali kung kailan natapos ang ating panahon sa lupa? At ang aming apela ay natutugunan ng mga matalas at pinagtatalunang salitang ito,
Hindi kita kilala na matatagpuan sa Mateo Kabanata 7 at talata 23. Tunay doon ngang ang awa ay may particular na kahulugan na nais ipabatid. Dapat tayong lahat ay humingi ng awa sapagkat ito ay nakalaan na paghatol para sa pagkondena at pagkaparusa na nararapat sa atin. Gayunpaman ang Diyos bilang matuwid na hukom ay patuloy na nagkakaloob ng kaawaan kahit na lumalayo tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga desisyon. Araw-araw nating pinipiling malayo sa ating tagapagligtas na nag-alay ng buhay para sa lahat. Nagpunta siya sa krus dahil ayaw nating bitawan ang mga makasalanang gawa at walang kabuluhan ng ating laman. Pumunta siya dahil pumili kami ng magkasalungat na landas. Ang sangkatauhan ay walang kakayahang ayusin ang sarili o putulin ang tanikala ng kasamaan na laganap. Hindi natin matatakasan ang bigat ng ating kasalanan. Kapag sinabi nating maawa ka sa akin, hindi nawawala ang kahulugan bagkus ito'y may malalim na kaganapan. Edbamayos ng desperadong pakiusap sa ilalim ng bigat ng kasalanan kapag hinaharap natin ang mabilis na paparating na paghatol. Kapag ang mga saksi ay tumestigo at ang mga oral na argumento ay tumigil, tayo ay walang duda nagkasala. Lahat tayo ay kailangang mag-alok ng isang personal na pakiusap para sa awa ng Diyos. Hindi natin ito magagawa sa misa. Sa makatuwid, hinihimok ko ang bawat isa sa inyo na huminto kahit na sandali lamang at manalangin, maawa ka Panginoon sa mga bagay na nakatago sa aking puso. Maawa ka sa aking galit at kapaitan. Maawa ka sa ayaw kong magpatawad. Maawa ka, tanda ng pagkaalam kong nagkamali ako ngunit hindi ko iniinda ang pagsisisi. Maawa ka, hinamak ko ang iba at hiniling ko sa kanila ang kapahamakan. Maawa ka. May mga alita pa ako na hindi naayos sa aking mga kapwa. Panginoon, maawa ka. Nais kong makipaglaban sa mga sumakit sa akin o nag-abuso sa akin. Panginoon, maawa ka. Ang aking hindi pagpapatawad ay naging kapaitan. Maawa ka. Nais kong sirain ang buhay ng mga lumabas sa kanilang daan at sinira ang akin sa daan. Tulungan mo ang mga nanunuya at inabuso sa akin na nagdulot ng pasan sa aking buhay dahil nais kong maipaglaban ang aking sarili. Panginoon, muli akong nagmamakaawa sa iyong habag at biyaya para sa akin. Ayon sa Marcos 10:47, sumigaw ang lalaki, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin at kanyang ginawang halimbawa ng panalangin. At huminto ang Panginoon at dininig ang kanyang panalangin. Hindi hinahayaan ni Bartimeus na patahimikin siya ng karamihan dahil kinikilala niyang siya ay ganap na walang magawa. Walang ibang tulong kahit na nahaharap sa pagtanggi ng karamihan. Ang kanyang taimtim na pakiusap ay dapat na maging isang halimbawa sa ating lahat. Tulad ng lyrics sa kantang patungkol sa Ama, Ama, iniunat ko ang aking mga kamay sa iyo, naghihintay sa iyong tulong at pagmamahal. Walang ibang tulong na alam ko. Kung aalis ka sa akin, Panginoon, saan pa ako pupulutin at magtutungo sa oras ng pangangailangan? Ang tanong. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Sinabi sa kanya ng bulag, Panginoon, upang ako ay tumanggap sa pamamagitan ng paningin. And tinanong ni Jesus sa kanya, pumunta ka sa iyong daan, ang iyong pananampalataya ay nagbubuo sa iyo. At pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagsasabi at kaagad niyang natanggap ang kanyang paningin at sinundan si Jesus sa daan. Dapat nating panatilihin ang patuloy na pananampalataya. Isipin si Bartimeus na naging walang halaga sa paningin ng marami dahil sa kanyang pagkabulag na itinuring nilang sumpa o bunga ng maling gawain. Nang humingi siya ng tulong, sinubukang patahimikin siya ng karamihan, iniisip na hindi siya nararapat ng ganap na pansin mula kay Jesus. Naniniwala sila marahil na nagsasabi sa kanilang sarili, oh, si Bartimeus lang iyon. Nagmamakaawa siya sa lahat ng oras. Wala siyang ginagawa para matulungan ng sarili.
Bakit siya nasa daan ni Jesus? Bakit hindi na lang siya manahimik? O gaya ng sasabihin natin ngayon, tumahimik ka na lang. Para sa karamihan, si Jesus ay abala sa mas mahalaga nilang pananampalataya at gawain. Hindi nila maisip na may oras si Jesus para sa isang lalaking bulag ng buong buhay niya. Ganito pa rin ang takbo ngayon para sa marami, nagdurusa sa katahimikan, iniisip na sila'y walang halaga o tila hindi karapat-dapat mapansin ng Diyos. Ngunit kahit nasa gitna ng ingay at kaguluhan ng karamihan, narinig ni Jesus ang taimtim na pagsusumamo ni Botomarius. Ngunit higit pa sa pagdinig, ang kasulatan ay nagpapatuloy na nagsasabi, huminto si Jesus at tumayo siya. Si Jesus ay palaging tumutugon sa isang mapagpakumbaba at taimtim na pakiusap. Hindi tumigil si Jesus dahil sa mga salita. Tumayo siya bilang tugon sa taos-pusong sigaw ng desperasyon. Ang kanyang petition ay hindi casual. Ito'y nagmula sa masidhing pagnanasa at pagkilala na wala ng ibang solusyon. Kapag ang buhay ay puno ng kahihiyan, sakit, at malalim na pagdurusa na hindi lubusang maunawaan, ang Diyos lamang ang makakagaling upang pagalingin ang lahat ng nasa atin. Ang ganitong uri ng pagpapagaling ay bunga ng pagkakaroon ng taos-pusong pag-asa na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay totoo at na siya ay tapat upang sagutin ang ating tawag. Maraming naniniwala na swerte ang mga pagkakataon, ngunit ang Diyos ay kumikilos sa tiyak na awa. Inihayag ng kasulatan kapag ang Diyos ay nagpapakita ng awa, ginagawa niya ito ng may ganap na intensyon. Ibig sabihin, sinasadya niyang gawin ito. Nakukuha natin ang ating pinakamalalim na indication kung sino siya hindi sa kanyang soberanya at sa kanyang kabutihan. Hindi lamang sa kanyang kadakilaan, kundi sa kanyang kahinahunan. Hindi lamang sa kanyang matayog na lakas, kundi pati na rin sa kanyang nakakagulat na lambing. Ganon kabuti ang Diyos. May mga pagkakataon sa ating buhay kung saan upang makatanggap ng awa, mayroong isang paghaharap na nagaganap o isang anyo ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos sa 2 Samuel, sa Kabanata 12, sinasabi nito sa atin na si Nathan ay lumapit kay David at binati siya ng isang salaysay tungkol sa isang mayamang tao na mapanlinlang na kumuha ng minamahal na tupa ng isang dukha. Nang marinig ng tanungin, agad na tumugon si David ng may matinding galit at idineklara na ang lalaki ay karapat-dapat sa kamatayan. Gayunpaman, si Nathan ay naghahatid ng isang direkta at matinding pagsaway na nagsasabing ikaw ang taong iyon. Kilala ni David ang Diyos. Naranasan niya ang kapunuan ng kanyang presensya. Gayunpaman, sadyang nilabanan niya ang Diyos. Naramdaman niya ang lubos na kalungkutan sa kanyang pagkawala. Nanalangin siyang baguhin ang relasyon. Lumikha sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ng tamang espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itapon sa iyong harapan at huwag mong alisin sa akin ang iyong banal na espiritu. At iyon ay matatagpuan sa mga talata 10 at 11. Ito ay isang nakakatakot na bagay na mahulog sa mga kamay ng isang buhay na Diyos. Mga Hebreo Kabanata 10, talata 31. Sa wakas, lahat tayo ay nagkasala, ngunit kapag nakahanap tayo ng kapatawaran sa awa ng Diyos, dapat nating isaalang-alang din iyon. Dahil namatay si Jesus para sa ating lahat, maaari tayong dalisayin at mabago ang ating mga puso. Kung minsan ay mahihirapan tayo dahil ang tugon ng Diyos ay maaaring hindi palaging agad, gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na wala siya sa trabaho. Kung minsan ay maaari tayong patuloy na makaranas ng napakalaking kalungkutan at harapin ang hindi maisip na kahirapan dahil sa ating kasalanan, bago natin maramdaman na ang Diyos ay pinatawad tayo sa pamumuhay na inalis sa presensya ng Diyos, ay nakakabagabag.
Ang pananatiling wala sa kanyang chump companionship ay nagdudulot ng pinalakas na pakiramdam ng takot, kawalang tatag, at kawalan ng katiyakan. May ganoong bagay bilang isang kailangan na pakiusap para sa awa. Ang pananabik para sa awa ng Diyos ay nasa puso ng panalangin nina David at Bartimaeus. Mahaba man o maikli ang panalangin, ang pagsusumamo para sa awa ay nananatiling mahalaga para sa lahat ng humihingi ng kapatawaran. Ang panawagan, Panginoon, maawa ka, ay naglalaman ng kakanyahan ng autoridad ng Diyos. Ito ay yugto kung saan natatapos ang sariling kakayahan ng tao at nagsisimula ang gawaing banal. Sa pag-amin sa ating mga pagkakamali at pag-amin sa ating kahinaan, kinikilala natin na wala tayong ibang pupuntahan. Awa ng Diyos ay ang tanging pag-asa natin dahil sa desperation. Panghuli, sa mga sandali na ang bawat avenue ay lumilitaw na sarado at ang ating sariling mga pagsisikap ay napatunayang hindi sapat, kinakaharap natin ang mga limitasyon ng ating lakas. Ang pagsasakatuparan na ito ay binibigyang diin ang pangangailangan ng banal na intervention. Ang ating pinakamalalim na pangangailangan para sa awa ay lumitaw kapag kinikilala natin ang ating kawalan ng kakayahang iligtas ang ating sarili at maunawaan na ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng pagpapanumbalik at kapatawaran na lubos nating hinahangad. Ang awa ng Diyos ay hindi lamang isang aliw. Ito ang mismong pundasyon ng ating pag-asa para sa mga kumikilala sa kanilang kahinaan at umamin sa kanilang maling gawain. Ang pagsusumamo para sa awa ay mahigpit na nauugnay sa pagbabago, kung saan natatapos ang lakas ng tao at nagsisimula ang habag ng Diyos. Sa pagsuko, hindi tayo talaga natatalo. Sa halip, natutuklasan natin ang katiyakan na kahit gano'n na lamang ang ating kawalang pag-asa o kawalang lakas, ang hindi matitinag at nag-uumapaw na awa ng Diyos ay palaging nariyan, handang abutin ang sinumang maghangad nito. Amen. Salamat sa panonood at pagbabahagi ng iyong oras sa akin ngayon. Mangyaring ibigay ang iyong mga saloobin tungkol sa mensahe ngayon sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento, pag-click sa mag-subscribe o magbahagi ng like. Maaari ka ring tumugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa howarddc42yahoo.com. Para sa iba pang mga video sa YouTube, pumunta sa para marinig ang iba pang Perspectives podcast ni David C. Howard 1095. I-access ang anchor.fm/David66634 sa inyong browser upang simulang makinig. Pagpalain kayo ng Diyos ng kanyang biyaya, naway samahan kayo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo hanggang sa muli nating pagkikita.